Kabanata 1331. Mabilis na tumakbo si Gavin, huminto sa harap ni Arisa. Mommy, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nang makita ang masayang munting mukha ng anak, nakaramdam din si Arisa ng hindi maipaliwanag na saya sa kanyang puso. Isang banayad ng ngiti ang naglaro sa sulok ng kanyang bibig, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Inilihim ko ito dahil gusto kong sorpresahin ka. Hehe, I like the surprise, Mommy. Are you feeling better? Nakangiting tanong ni Gavin, hindi kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Okay na ang pakiramdam ko, ngunit ang pananatili sa ospital ay hindi kasing komportable ng nasa bahay. Paliwanag ni Arisa sabay tapik sa maliit na ulo ng anak. Biglang may narealize si Gavin. Nako, no wonder sinabi ni Mr. Bailey na gusto niyang manatili sa bahay namin. Nandito kasi siya para gamutin si Mommy. Napangiti si Arisa, batid na walang pag-aalinlangan na nakahanap ng dahilan si Sean para sadyang panatilihing nasa dilim ang mga bata. Nang makita ang pastry sa kamay ni Gavin, kumuha siya ng isang piraso at dinala sa bibig ni Gavin. Masayang kumagat si Gavin. Kanina lang, pinadalhan kami ni Mr. Whitley ng merienda. Ayaw sumama ni Jessie at ng iba pa. Mas pinili nilang tumulong sa kusina. Hindi ko inaasahan na ang natatanging bisita ay si Mommy. Ang pag-iisip na siya ang unang nakakita kay Arisa ay lalong nagpaligaya sa puso ni Gavin. Nanatili pa rin si Mr. Whitley. Niloloko kami tungkol sa ilang kagalang-galang na panauhin ng malinaw na si Mommy lang. Gusto kanilang sorpresahin. Nakangiting hinayla ni Arisa ang maliit na tumabi sa kanya sa upuan. Naghain siya ng ilang merienda sa mesang bato. Tumawa rin si Gavin, tumango-tango. Mommy, kumain ka na, sasabihin ko sa iba. Okay. Gusto rin makita ni Arisa ang mga bata, nakangiting tumango. Tuwang-tuwa si Gavin. Tumakbo siya patungo sa bahay, umikot sa bintana sa tabi ng kusina, at tinawag ang kanyang mga kapatid. Tim, Zachary, Oliver, Jasper, Jessie, lumabas ka dali. Bumalik na si Mommy. Nang marinig iyon, agad na nabitawan ng 5 maliliit na bata sa kusina ang kanilang hawak at tumakbo palabas. Bumalik na si Mommy. Tuwang-tuwa ang 5 maliliit, at sunod-sunod silang tumakbo palabas ng main entrance. Nasaan siya? Ang akala nila ay kakauwi lang ni Arisa, pero wala silang nakitang tao sa pinto kaya naman tumingin sila sa paligid. Pinapatawag tayo ni Gavin doon. Si Mommy kaya ang bisitang iyon. Tama ang hula ni Zachary, at tumakbo siya patungo sa hardin. Mabilis namang sumunod sina Tim, Oliver, at Jasper. Si Jessie, na hindi makatakbo ng kasing bilis, ay nakita ang kanyang mga kapatid na nakatakbo na ng ilang metro sa unahan at nag-aalalang tumawag. Hintayin mo ako, Mommy, Mommy, si Mommy naman, si Mommy talaga, Mommy. Nang mamataan si Arisa, mas mabilis na tumakbo ang 5 maliliit na bata, halata ang excitement na nais nilang maabot siya kaagad. Nakangiting pinagmasdan ni Arisa ang mga maliliit. Dahan-dahan, dahan-dahan, Mommy. Patakbong lumapit sa kanya ang mga maliliit na bata. Gustong kumapit sa kanyang mga bisig, ngunit nang maalala na karga-karga ni Arisa ang kanilang mga nakababatang kapatid, hindi sila nang ahas. Mommy, kailan ka pa bumalik? Mommy, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Katulad ni Gavin, may mga tanong din ang 5 pa. Nakangiting sinagot ni Arisa ang bawat tanong ng mga bata. Sinenyasan niya silang lumapit ng kaunti, ang mga braso niya ay nakapalibot sa kanilang 5. Hayaan mong yakapin ko kayo. Samandal sa kanya ang 5 maliliit na bata, nilalanghap ang pamilyar na pabango ni Arisa, na nakadama ng kagalakan at pinagpala. Tumangala si Jessie kay Arisa, na nagtanong sa mahina at malumanay na boses, Mommy. Nailihim mo ba sa amin si Mr. Bailey at ang iba pa? Sinundo kami ni Mr. Bailey mula sa paaralan at hindi man lang sinabi sa amin na nakauwi ka na. Pinaniwala niya pa kaming nasa ospital ka pa. Magiliw na pinisil ni Arisa ang tungki ng ilong ni Jessie. Hindi ko iyon ideya. Gusto kanilang sorpresahin. Ang maliliit na bata ay tumawa at nagtipon sa paligid niya, nakaupo sa tabi niya. Gayunpaman, si Jasper ay umiikot sa kanyang tamba-tamba, pinagmamasdan ito. Mommy, kailan mo binili itong upuan? Tinatanghali na siguro. Binanggit niya ito kay Benjamin, na pagkatapos ay inutusan si Edwin na bumili. Masaya, hindi ba? Kumikislap ang mga mata ni Oliver habang nakatitig sa tamba-tamba. Kabanata 1332. Nang makita ang kuryosidad ng mga bata tungkol sa tamba-tamba,
ngumiti si Arisa at nagtanong, gusto mo bang subukan ito? Oo. Pumalakpak si Jessie sa tuwa. Ang tatlong maliliit na bata ay partikular na sabik na maglaro, ngunit ang tatlong mas matanda ay nag-aalala sa kakulangan sa ginhawa ni Arisa. Alam na hindi siya maaaring tumayo o umupo ng masyadong mahaba. Nang makitang babangon na si Arisa, sina Zachary at Tim ay nagdiin sa isang tagiliran niya, dahilan para mapahiga siya pabalik. Mami, hindi ka na makatayo. Please humiga ka. Mami, humiga ka na. Kapag napagod ka na sa paghiga, saka mo na paglaruan yung iba. Paalala ni Gavin kay Arisa. Maayos na si Mami ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala. Medyo matagal na akong nagpapahinga, sabi ni Arisa na nakaramdam ng init sa pag-aalala ng kanyang mga anak. That won't do. Dapat humiga ka na lang. Kung hindi, bakit ka pa binili ni Daddy ng ganyang rocking chair? Naging seryoso si Zachary. Ang kanyang munting mukha ay kasing solemne ng kanyang ama. Napahawak si Arisa sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Dahil wala si Benjamin sa bahay para bantayan siya, pagkakataon na ng mga bata na gawin iyon. Inutusan ko ang iyong ama na bumili ng tamba-tamba na upuang ito dahil komportable ako. Mami, magpahinga ka na lang ng mabuti. Pwede naman tayong maghintay hanggang sa hindi ka na nakahiga. May isa din ang bahay ni Lolo. Si Oliver, na iniisip ang mahinang kalusugan ng kanyang ina, ay ayaw nang itulak pa ito. Sige na Mami, humiga ka na lang. Hindi na tayo maglalaro. Nagkasundo sina Jasper at Jessie. Tinapik-tapik ni Arisa ang maliliit nilang ulo. Mayroon bang kawili-wiling nangyari sa paaralan ngayon? Nagpalitan ng tingin ng anim na maliliit, iniisip si Regan, ang lolo na iyon na may sama ng loob. Mami, mayroon kaming regular na klase. Walang kawili-wiling nangyari, sabi ni Zachary na nakangiti. Napasulyap si Gavin kay Zachary, nagtataka kung bakit ito inilihim ni Zachary kay Arisa. May takdang aralin ka ba? Napatingin si Arisa sa kanilang anim. Bukod sa pag-aalala tungkol sa pag-aaral ni Tim at Jessie, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba pang apat. Gayunpaman, si Jasper ay medyo mapaglaro at kailangan ng patuloy na pangangasiwa. Wala akong takdang aralin, sagot ni Jessie na may masayang ngiti, na tuwang-tuwa. Sa nakikita niyang tuwang-tuwa, hindi napigilan ni Arisa na matawa. Wala ka ba talaga, o nagpapanggap ka lang? Talagang wala tayong homework. Tumawa si Oliver. Tumango si Arisa. Kumuha ng merienda para sa kanila, at sinabing, sige na at maglaro ka na. Hindi mo na kailangang damaykit sa akin. Mami, hindi ba maganda na kasama tayo? Naiinis ka ba sa ingay natin? Tanong ni Jasper na nakabusangot ang maliit na bibig habang kumakain ng kung ano. Binigyan siya ni Arisa ng isang sidilang glance, teasing him, I just asked you to keep me company. Can you sit still? Kaya kung umupo, sabi ni Tim, ngumisi sa kanya. Nang makita siya sa bahay, ang maliit ay nasa mataas na espiritu. Napuno ng kasiyahan si Arisa, magiliw na ginulo ang buhok ni Tim. Ang cute ni Tim. Namula si Tim. Haha, namumula si Tim, Mami. Dapat mas purihin mo siya. Tawa ng tawa si Jasper. Lalong nahiya si Tim nang pagtawanan siya ni Jasper. Nagsimula na ring tumawa sina Zachary, Gavin, Oliver, at Jessie. Stop teasing Tim. Namumula ka rin kapag pinupuri kita. Nakangiting sabi ni Arisa, mapaglarong pinandilatan si Jasper. This kid is always up to no good. May pilyong twist ng mukha, lumingon si Jasper kay Arisa at nakangiting sinabi, Mommy, praise me. Let's see kung namumula pa ako. Bakit naman kita pupurihin? Dapat ba kitang purihin sa pagiging gwapo mo? Pang-asar ni Arisa sa kanya. Hehe, Mommy, hindi mo na ba ako pinupuri? Tuwang-tuwa si Jasper, puno ng pagmamalaki ang kanyang munting ekspresyon. Tingnan mo, namumula ka kahit pinupuri ka ni Mommy. Mapaglarong sinabunutan ni Zachary ang tenga ni Jasper. Nagsisinungaling ka sa akin, tiyak na hindi ako nagsisinungaling. Mayabang na bulalas ni Jasper. Hindi ka nilinlang ni Zachary. Humarap ka sa salamin. Tawa ng tawa si Oliver na diretsyong nakatingin sa mukha niya. Nilinga ni Jasper ang lahat at nakita niyang nakangiti ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Tim, namula ba talaga ang mukha ko? Hindi magsisinungaling si Tim, kaya okay lang na tanungin siya. Bilang tugon, kumurap si Tim at tumango. Ito ay pula. Kabanata 1333. Si Arisa ay nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Paminsan-minsan ay tumatakbo ang mga bata sa bahay para kumuha ng merienda.
Ito ay medyo masiglang eksena. Mami, sariwa ang juice na ito. Si Lola ang gumawa nito. May hawak na dalawang malalaking tasa si Tim, nag-aalok ng isa kay Arisa. Bawat isa sa kanila, pati na si Gavin, ay may hawak na tasa sa kanilang sarili. Kinuha ito ni Arisa, humigop, at nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kasiyahan. Masarap, bulalas niya. Tumingin sa kanya si Tim na may nakangisi ng ngiti, humigop ng malalim, at ang kanyang malusog na kutis na mukha ay nagliliwanag ng kaligayahan. Sweetheart, mismo na ba ang Route CA Village? Biglang tanong ni Arisa. Tumingin sa kanya si Tim, sa kamarahang tumungo. Nami-miss ko ang nayon at lahat ng naroon. Panatag ang loob ni Arisa. Bagamat bata pa ang kanyang anak, normal lang para sa kanya na makaligtaan ang pamilyar na kapaligiran at mga taong naiwan niya. Kapag nagsimula na ang bakasyon, dadalhin kita saglit sa Route CA Village. Saad niya, nagliwanag ang mga mata ni Tim sa pananabik. Kailan ang holiday? Ilang buwan na lang. Humingi ng tawad si Arisa kay Tim. Si Gavin at ang apat pa ay naningkit ang mga mata sa saya. Tinukso ni Zachary ang kanyang ina, Mami, sinadya mo to, di ba? Buti na lang si Tim, pero ngayong nabanggit mo na, siguradong magbibilang siya ng mga araw, at napakatagal pa. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Arisa. Mami, pwede ba tayong bumalik sa Route CA Village ngayong weekend? Si Jessie ay mas nasasabik kaysa sa iba dahil siya ay sabik na maglaro. Pinisil ni Arisa ang ilong niya. Hindi naman sa hindi natin ito magagawa sa katapusan ng linggo, medyo nagmamadali lang ang pagbalik-balik. Huwag mag-alala, Mami, maaari tayong lumipad sa nayon at pagkatapos ay lumipad pabalik dito. Confident na sabi ni Gavin. Napasulyap si Arisa kay Gavin, nag-iisip. Napakayaman niya, talagang hindi na kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan para lamang mabisita ang Route CA Village. Pagbalik ni Daddy, kakausapin ko siya. Baka ngayong weekend, maaari tayong pumunta at tingnan kung ano ang pag-usad ng mga pagsasaayos sa bahay ng Lola. Nagdesisyon si Gavin. Ayaw niyang maghirap pa si Tim. Maaari silang bumalik at bisitahin ang lahat sa lalong madaling panahon. Iyan ay hindi maraming araw na natitira. Nakangiting sabi ni Arisa sabay tingin sa kanila. Akala niya ay posible, ngunit hindi siya sigurado kung pakakawalan siya ni Benjamin. Miyerkules ngayon, 2 araw na lang bago mag-weekend. Mami, hindi ka ba pwedeng sumakay ng eroplano? Agad itong hinanap ni Zachary at nakitang pinakamabuting huwag lumipad ang mga buntis. Ha? Anong gagawin natin? Hindi na ba tayo babalik ni Mami? Nagulat si Jasper na itinuturing na ang Route CA Village na kanyang tahanan. Hindi na makakabalik si Mami, pero kaya natin. Pilyong tumawa si Jessie. Walang imek si Arisa. Handa pa siyang iwanan ang sarili niyang ina. Mami, 2 araw lang kaming mawawala. Hindi mo na kami kailangang mamis. Pumayag din si Jasper na huwag isama si Arisa. Inayos ang kanyang salamin, tumingin si Oliver kay Arisa at sinabing, Mami, magbabalik kami ng masasarap na pagkain para sa iyo. Huwag na nating isama si Mami, para lang ligtas. Mataimtim na mungkahi ni Zachary. Dahil nangungulila si Tim, nagpasya silang samahan siya pabalik sa Route CA Village sa loob ng ilang araw. Hintayin natin na bumuti na ang pakiramdam ni Mami, at pagkatapos ay makakabalik na tayo. Kumunat ang noo ni Tim, ayaw makipaghiwalay kay Arisa. Naunawaan ni Arisa ang intensyon ni Tim at tumawa, bakit hindi kayong lahat bumalik ngayong weekend? Isama mo ang iyong apo sa tuhod. Kanina pa niya gustong bumalik para bumisita. Masaya ang mga bata, nag-hi. 5 sa isa't isa, nakaayos na. Humalaklak si Arisa, saka biglang hinimas ang kanyang tiyan na may problemadong ekspresyon. Pagkatapos uminom ng napakaraming juice, kailangan ko talagang umihi. Mami, kukuha kami ng tutulong sa iyo. Sabi ni Jasper, tumalikod para humingi ng tulong. Sumunod din sina Tim, Oliver, at Jessie. Hindi na kailangan. Dalhin ang wheelchair. Gagamitin ko ito para bumalik sa bahay, tawag ni Arisa. Mabilis na tumawag sina Zachary at Gavin para pigilan sila, nagmamadaling dalhin ang wheelchair. Tinulungan ng 6 na bata si Arisa na makatayo. Ang kanilang maingat na pagkaasikaso ay nagparamdam kay Arisa na para siyang reyna. Mami, dahan-dahan. Mami, ingat po kayo. Ayaw ni Arisa na mag-alala sila, kaya naman isang hamlang ang itinugon niya. Kabanata 1334. Nang makapag-ayos na si Arisa, sinimulan siyang gabayan ng 6 na bata patungo sa pangunahing bahay. Sabi ni Jessie, Mami, nagmamadali ka ba?
Sabi ni Oliver, "Mommy, please stay in there." Sabi ni Jasper, "Mommy, mas mabuting huwag mong basahin ang iyong pantalon." Sabi ni Tim, "Mommy, kung hindi mo mapigil, kukunin ko na ang urinal para sa iyo." Sabi ni Zachary, "Mommy, kumapit ka ng mahigpit. Maglakad tayo ng mas mabilis." Sa sobrang saya ni Arisa sa mga bata ay parang maiihi na siya sa sobrang tawa. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, sinabi niya, dahan-dahan. "Pinapasama mo pa ako sa lahat ng panginginig." Sabi ni Gavin, "Mommy, dapat ba akong tumawag ng isang tao para dalhin ka sa loob?" "Hindi na kailangan. Dahan-dahan lang akong itulak pabalik ay magagawa na." Kaya niyang kumapit ng kaunti. Mapapahiya siya kung tatawagan ng iba. Mukhang mas mahusay na huwag uminom ng masyadong maraming tubig sa hardin sa hinaharap. Kakabalik pa lang nila sa may entrance nang makita nilang pumarada ang sasakyan ni Benjamin. Si Daddy naman, bumalik na si Mr. Graham. Ang mga bata ay puno ng pananabik, sabik na lumukso at kumakaway patungo kay Benjamin, na sinenyasan siyang magmadali. "Bilisan mo." Nakita ni Benjamin ang mga bata na kumakaway at tumatawag sa kanya. Hindi sigurado sa nangyayari, pinindot niya ang accelerator, mabilis na tinungo ang pasukan. Tumili. Ang mga gulong ay tumitili sa simento, na sinundan ng malapitan ng tunog ng paglabas ni Benjamin at pagsasara ng pinto ng kotse. Lumapit siya sa kanila, baka sa boses niya ang pag-aalala. "Anong nangyari?" Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Arisa. "Wala lang. Kailangan umihi ni Mommy. Dalhin mo siya sa loob." Tinuruan ni Zachary si Benjamin sa mabilis na paraan. Napatingin si Benjamin sa mga bata, yumuko, at binuhat si Arisa mula sa wheelchair. Naglakad siya patungo sa bahay. Ito ay isang mas maayos na paglalakbay kaysa sa pagsakay sa wheelchair. "Mas maginhawa para sa akin na nasa bahay, hindi ba?" Bumaba ang tingin niya sa babaeng kalong niya, na nahihiya namang salubungin ang tingin niya. Ayaw nang tumawa ni Arisa, sa takot na hindi niya ito mapigilan. Sinaman niya ito ng tingin. "Makakatawag din ako ng iba." She pouted a little, showing some stubbornness. Sa isang mahinang ugong, dumiretso si Benjamin sa banyo sa unang palapag upang payagan siyang umihi. "Bumalik ka kaagad." Nang matapos ang kanyang negosyo, nasa mood si Arisa na makipag-chat sa kanya. Yumuko si Benjamin para maghugas ng kamay, pagkatapos ay naghugas siya ng panyo at ginamit ito para panasan din ang mga kamay niya. "Hinihiling ako ng mga bata na bumalik ng maaga para sa hapunan, kaya bumalik ako kaagad pagkatapos kong gawin ang aking trabaho." Nakangiting tiningnan ni Arisa ang gwapong mukha nito at naiinggit na sinabi, "Tinawag ka ng mga bata." "Oo." Sumulyap si Benjamin sa kanya, ibinaba ang panyo, at pagkatapos ay binuhat siya para lumabas. Tuwang-tuwa sila nang makita akong umuwi. Ibinahagi ni Arisa na may kislap sa kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang manipis na labi ni Benjamin. "Nakikita ko iyon." Binuhat siya nito palabas, dumaan sa kusina kung saan nagkakagulo pa ang lahat. Mukhang hindi pa handa ang hapunan sa lalong madaling panahon. "Gusto mo bang umakyat sa taas para mahiga o manatili sa sala?" "Gusto kong manatili sa sala. Medyo matagal na rin akong nakahiga ngayon, kahit sa garden." Nais ni Arisa na tamasahin ang buhay na kapaligiran sa ibaba. Hindi tumutol si Benjamin. Binuhat niya siya. Ang lahat ng mga bata ay nagtipon sa paligid, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Habang pinagmamasdan sila, tinaas ni Benjamin ang isang kilay, binigyan sila ng mabilis na tingin, at umupo sa sopa habang hawak-hawak si Arisa sa kanyang mga braso. Nahiya si Arisa na umupo sa kanyang kandangan kasama ang mga bata na nanunood. Medyo namula ang mukha niya, at lumipat siya sa gilid. Nakita ito ng mga bata, dilat ang kanilang mga mata, at tumawa sila. "Magsaya ka." Binigyan sila ni Arisa ng tingin. Lalong tumawa ang mga bata, tinutukso siya, namumula si Mommy. Ibinaling ni Arisa ang kanyang ulo para titigan si Benjamin, na nahuli ang kanyang mahiyaing kilos at tumugon sa isang banayad ng ngiti na samabit sa gilid ng kanyang bibig. "Bakit mahihiya? Pamilya tayo," mahinang bulong ni Benjamin sa kanyang tainga. Hamampis ang mainit niyang hininga, lalong nagpapula sa tenga niya. "Daddy." Nagkusa si Gavin na umupo sa kabilang panig ng Benjamin, na magiliw na tumatawag. Naningkit ang mga mata ni Benjamin na nakatingin kay Gavin na biglang lumapit sa kanya. "Anong meron?" Kabanata 1335. Napatingin si Gavin kay Benjamin. Nang mapansin ng batang lalaki na tila nasa mabuting kalagayan siya sa sandaling ito,
agad na sinamantala ng bata ang pagkakataong makipag-usap sa kanya. Daddy, ngayong weekend, gusto naming bumalik sa Rutisia Village kasama ang lola. Nami-miss na ni Tim ang lahat at pumayag na rin si Mommy. Sinulyapan ni Benjamin si Arisa, sinisikap na alamin kung pumayag ba ito sa kanilang anak. Napangiti si Arisa, parehong gustong bumalik ni na Tim at lola para bisitahin, at pumayag ako. Daddy, nahihirapan po kami sa oras, kaya pwede po ba kaming humiram ng eroplano? Sinulyapan ni Gavin si Benjamin, alam niyang kapag hindi pumayag ang kanyang ama, kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Sasama ka ba sa kanila? Tanong ni Benjamin kay Arisa. Hindi iyon ang pinakamagandang oras para sa kanya na maglakbay ng malalayong distansya dahil sa kanyang kasalukuyang mga kalagayan. Tumawa si Arisa, wala silang balak na isama ako. Mommy, priority namin ang kaligtasan mo. Hindi naman sa ayaw namin na samahan ka, nag-aalala lang kami. Ganting sagot ni Zachary, nakapaut ang lobby. Okay, isasama kita kay Jack ngayong weekend. Tumango si Benjamin, sumang-ayon sa hiling ng mga musmos. Siya nga pala, isama mo na rin si Mr. Hinton. Kailangan namin ng isang tao doon para magbantay sa pag-usad ng pagsasaayos. Salamat, tatay. Tuwang-tuwa si Gavin. Si Tim at ang iba pa ay lubusang natuwa na nagpahayag ng kanilang pasasalamat ng may tunay na init. Salamat, Mr. Graham. Bulalas nila ng may taos-pusong pagpapahalaga. Napatingin si Benjamin sa mga bata. Ang makita ang kanilang kagalakan ay nagdulot ng ngiti sa kanyang sariling mukha. Kapag pumunta ka sa Rutisia Village, huwag tumakbo ng walang ingat, at ingatan ang iyong kaligtasan. Masiglang tumango ang anim na maliliit, hindi napigilan ang kanilang pananabik. Nakuha ko, sasabihin ko kay Lolo. Tumakbo si Tim papuntang kusina. Tumakbo rin sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie para ibahagi ang balita kay Mary. Lola, babalik kami sa Rutisia Village para sa weekend. Bumalik ka sa weekend. Nagtatakang tanong ni Mary, may ngiti sa lobby habang nakatingin sa mga bata. Iniisip niya kung hinihila nila ang kanyang binti. Mariing tumango si Tim. Pumayag na sina Mommy at Mr. Graham. Babalik kami this weekend. Tuwang-tuwa si Mary sa biglaang balita. Babalik na ba ang mommy mo sa amin? Kanina, nangako si Arisa na sasamahan siya sa paglalakbay pa uwi. Gayunpaman, naging maliwanag na maaaring hindi angkop si Arisa para sa mga pinahabang biyahe. Great Brandon, hindi na babalik si Mommy sa amin. Masayang sabi ni Gavin kay Mary. Hindi kaya ni Mommy eroplano ngayon. Hindi sasama sina Mommy at Mr. Graham, sabi ni Zachary, hindi may tago ang kanyang pananabik. The last time they visit Rutisia Village, sobrang saya. Sabay na sinabi ni na Oliver at Jasper, buntis si Mommy at natatakot siyang lumipad. Sa pagkakataong ito, iuwi na tayo ni Uncle Jack. Great Brandon, babalik kaming lahat sa iyo sa Rutisia Village. Hindi mapigilan ni Jessie ang mapangiti. Kung hindi dahil sa takot na may mangyari sa aking Arisa, gusto kong pumunta sa Rutisia Village kasama kayong lahat. Hindi napigilan ni Sean ang pagkainggit. Pagkatapos ng lahat, ang nayon ay tila katulad ng isang paraiso sa lupa, partikular na angkop para sa mga residente sa lungsod na naghahanap ng isang bakasyon. Nang marinig iyon, naramdaman ni Darius na sumama sa kanila sa paglalakbay. Lolo, gusto mo bang sumama sa amin? Lumapit sa kanya si Jasper at nag-abot ng imbitasyon. Tuwang-tuwa si Darius at napabulalas, gusto ko. Sa mga sinabi mo sa akin, parang napakasaya doon. Ang aming nayon ay matatagpuan sa gitna ng mga luntiang bundok at malinis na tubig na lumilikha ng isang tunay na payapa na kapaligiran sa kanayunan. Kung bukas ka rito, mangyaring isaalang-alang ang pagbisita sa amin. Ipinaabot ni Mary ang isang tunay na imbitasyon kay Darius, ang kanyang katapatan ay nagniningning sa kanyang mga salita, umaasang makakasama siya nito sa pagranas ng buhay sa kanayunan. Napatingin si Darius sa lahat, mukhang sabik na silang sumama sa kanila. Napangiti siya, sure, count me in. I'll go with you guys. Ano ang lagay ng panahon sa Rutisia Village ngayon? Malamig ba o mainit? Kailangan kong hilingin kay William na ipak ng maaga ang aking mga bagahe. Old Mr. Graham, anong nagmamadali? Miyerkules pa lang, kaya may ilang araw pa tayo. Panunokso namang sagot ni Edwin. Sinaman siya ng tingin ni Darius habang sumili ang ngiti sa kanyang mga lobby. Hindi sumama si William ngayon dahil nakikipag-inuman siya kasama ang isang kaibigan. Malapit na yan. Kailangan kong maghanda. Iyon ang una niyang pagbisita sa Rutisia Village,
kaya kailangan niyang magbalik ng ilang mga regalo. Kabanata 1336. Tumawa si Edwin, nakaramdam ng inggit. Si Benjamin at Arisa ay hindi pupunta sa paglalakbay na ito, kaya kailangan niyang manatili sa bahay upang alagaan sila. Kung hindi, maaari siyang sumali sa saya. Ipapaalam ko kay William mamaya. Gagawin niya ang mga kinakailangang paghahanda. Maghanda ka pa ng mga regalo. Para sa mga bata, para sa mga matatanda, paalala ni Darius sa kanya. Maliwanag, ang paglalakbay ay napakahalaga sa kanya. Ang mga mata ng mga kabataan ay kumikinang sa sigla. Sumama silang lahat sa chorus, talagang, mga regalo. Dapat din tayong mangalap ng mga regalo para sa malalapit na kaibigan ni Tim. At huwag nating kalimutan ang mga taga-nayon sa Rutesea Village. Nang makita ang kanilang pag-asam, labas na nasiyahan si Mary. Hindi mo kailangang magdala ng masyadong maraming bagay. Siyempre kailangan nating magdala ng mga regalo. Siguradong may mga kamag-anak ka doon, di ba? Pagdating natin, lahat tayo ay maaaring magtipon at magsaya. Si Darius ay natatawa sa sarili habang gumagawa ng plano. Kasabay nito, inutusan niya si Edwin, dapat mong ihanda ang aming mga lokal na specialty. Siguraduhing may sapat na supply. Kukunin namin ang natitirang mga item pagdating namin doon. Nagsiksikan sila sa kusina, animated na pinag-uusapan kung anong mga regalo ang dapat nilang ihanda para sa nalalapit nilang weekend trip sa Rutesea Village. Masigla ang kapaligiran. Sina Benjamin at Arisa, sa sala, ay parehong naririnig ang kanilang masayang pag-uusap. Gusto ko rin talagang pumunta sa Rutesea Village. Sumandal si Arisa sa sofa at bamantong hininga. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo upang tingnan siya, isang mahinang ngiti ang sumili sa manipis niyang labi. Paano kung ihahatid kita sa kanayunan para sa isang kasiya siyang katapusan ng linggo? Ang mga bata ay wala sa paligid, kaya ang pagkakaroon ng bakasyon sa mga suburb ay mukhang isang magandang ideya. Nagningning ang mga mata ni Arisa. Para saan? Magiliw na pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong. May isang holiday resort na nagbukas kamakailan para sa negosyo. Medyo maganda. Manatili tayo doon ng ilang araw. Oo naman. Walang tatanggi sa isang paglalakbay. Napatingin si Arisa sa kusina. Sa pagbabalik ng mga bata sa Rutesea Village at silang dalawa ay patungo sa mga suburb, parang sila ay magde-date. Nang makita ang kanyang kaligayahan, nagpa siya si Benjamin na gumawa ng mga kaayusan para sa kusang desisyong ito. Bakit hindi pa dumarating si Bradley? Napatingin si Arisa sa oras. Tinawag na niya sila para sa hapunan, ngunit wala pa ring bakas ng sinuman. Napatingin si Benjamin sa kanya. Bakit mo siya pinatawag? Napatingin sa kanya si Arisa at tumawa. Para samahan tayo kumain. Sinabi ko na rin kay Sean na imbitahan si Kingsley at Mr. Patterson, bakit hindi mo yayain si Ethan at ang iba pa? Ito ay magiging isang masiglang pagtitipon. Nagtaas ng kilay si Benjamin. May ipaparating siyang mga tagubilin kay Ethan. Kaya naman, tinawagan niya si Ethan para ipaalam na pumunta siya. Halika para sa hapunan ngayong gabi. Isama mo si Jack. Pinagmamasdan siya ni Arisa habang nagbibigay ng court order at tinapos ang tawag. Ang kanyang makapangyarihang paraan ay nanatiling matatag, na nag-udyok sa kanya na tumawa sa kawalan ng pagbabago sa kanyang mapangunahing kilos. Hindi ka ba makapagsalita ng kaunti pa? Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Pag-usapan ang tungkol saan? Natigilan si Arisa. Yumuko si Benjamin para pumitas ng ubas. Binalatan niya ito at pinakain sa kanya. Bango ka ang bibig ni Arisa para kumain. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho sa halip na samahan ako. Binalatan siya ni Benjamin ng ilang ubas bago siya tumayo para umakyat. Magpapalit ako ng damit. Sandaling natahimik si Arisa. Hindi mo ba kayang bawasan ang pagkahumaling mo sa kalinisan? Kanina ka pa nasa labas at nagpapalit ka na ng damit. May tumawa ng malakas sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niyang sinasalubong niya ang nakangiting mukha ni Jonathan. Marahil dahil sa kanyang propesyon, madalang nang umiti si Jonathan. Hindi nasanay si Arisa sa kanyang casual na kilos at mabilis na binati siya, Mr. Patterson, halika at kumain ng prutas. Nagdala si Jonathan ng 2 bote ng alak at inilagay sa coffee table. Umakyat ba si Benjamin para magpalit ng damit? Tumango si Arisa, nagbabalak magbuhos ng isang basong tubig para kay Jonathan. Gayunpaman, batid niya ang kanyang pisikal na kondisyon, mabilis na itinaas ni Jonathan ang kanyang kamay upang pigilan siya. No need to trouble yourself, Arisa. Kaya ko na,
Nagsalin si Jonathan ng isang basong tubig at humigop habang naupo sa sopa. Pagkatapos ng huling demanda, wala na kaming pagkakataong mag-host sa iyo. Sa pagkakataong ito, gusto nilang buhayin ng kaunti ang mga bagay-bagay, kaya naisip namin na imbitahan ka para sa isang casual na pagkain. Sana ay hindi ka mag-isip, Mr. Patterson. Masiglang bati ni Arisa kay Jonathan. Bahagyang tumawa si Jonathan. Bakit ang formalidad, Arisa? Ang kainan dito ay higit na nakahihigit kaysa sa pagkain sa labas. Karaniwan, ayaw ni Benjamin na pumunta tayo. Kabanata 1337. Bumaba si Benjamin at napansin niya si Jonathan na masayang nakikipag-chat kay Arisa. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Arisa. Kailan dumating si Jonathan? Tanong niya. Sakto noong umakyat ka para magpalit, nakangiting sagot ni Arisa. Pinapahalagahan siya ng tingin nito. Mukhang gwapo rin ang lalaking ito sa bahay. Sumunyap si Benjamin sa kanya, saka tumingin kay Jonathan, na nakangiti sa tapat nila. Narinig ko si Arisa na nagrereklamo tungkol sa iyong kalinisan pagdating ko. Humalaklak si Jonathan habang nakatingin sa magkasintahan. Binulong ni Benjamin ang kanyang manggas na may kumpiyansa at magandang galaw, na nakitang sexy ni Arisa at naging dahilan ng pagtibok ng kanyang puso. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at sinabi kay Benjamin, nagdala si Mr. Patterson ng 2 bote ng alak. Oo naman, sagot ni Benjamin ngunit hindi kumilos para gawin iyon. Sa halip, dahan-dahan siyang nagsimulang magtimpla ng kape. Jonathan, naging busy ka ba kanina? Inayos ni Jonathan ang kanyang salamin at bamantong hininga. Oo, sobrang busy. Alam mo yan, siya ang kasalukuyang responsable para sa karamihan ng mga kaso ni Benjamin. Karamihan ay mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata. Ang proseso ay medyo komplikado, ngunit walang mga pangunahing isyu. Saglit silang nag-usap tungkol sa trabaho, at binuhusan siya ni Benjamin ng isang tasa ng kape. Magkape ka, alok ni Benjamin. Umupo si Arisa sa malapit, nakikinig sa usapan nila. Sa likuran, maririnig ang mga boses mula sa pasukan, na nagpapahiwatig na dumating na si Bradley at ang iba pa. Dumating si Bradley, kasama sina Ethan at Jack. Matapos ang huling pagkikita ni Benjamin sa kanila, hindi siya naglakas loob na dumalaw sa sarili. Sa halip, diretso siyang lumapit sa kanila. Nagkataon na nakatanggap ng tawag si Ethan mula kay Benjamin at nagmamadaling lumapit. Mr. Graham, Mrs. Graham, Mr. Patterson, bati ng grupo sa kanila. Lahat sila ay may hawak na mga prutas. Pumunta ka para sa hapunan, at nagdala ka rin ng mga prutas. Hindi natin maubos ang lahat ng prutas na mayroon tayo sa bahay. Nakangiting bati sa kanila ni Arisa. Ito ay mga kakaibang prutas na nagbibigay ng mahahalagang bitamina, Mrs. Graham. Mangyaring subukan ang mga ito. Kinuha ni Ethan ang mga prutas sa kanila at pinagsama-sama. Salamat. Nakangiting sagot ni Arisa at niyaya sila sa loob. Tulungan tayo sa kusina, sabi ni Bradley. Itinuro ang kusina at mabilis na tinungo iyon upang maiwasan ang pagsisiyasat ni Benjamin. Hindi napigilan ni Arisa na umiling. Nang makita silang tatlo na papunta sa kusina, hinayla niya si Benjamin. Tingnan mo, kahit ang iyong mga tao ay natatakot sa iyo. Wala akong ginawa. Mukhang inosente si Benjamin. Humalaklak si Jonathan at nanunukso. Mula nang dumating si Arisa, malaki ang pinagbago ni Benjamin. Tinitigan siya ni Benjamin ng masama, at sinabing, kunin mo ang alak na dala mo at ikaw mismo ang maglagay nito sa refrigerator. Sumulyap si Jonathan kay Benjamin at saka kay Arisa, nakangiti. Sige, hindi ko iistorbahin ang marital bonding nyo. Tumayo si Jonathan, kinuha ang alak, at pumunta sa refrigerator. Pagkatapos ay tumungo siya sa kusina upang makipag-ugnayan sa mga bata at magbigay ng kamay sa pagluluto. Natigilan si Arisa saglit bago inilibot ang kanyang mga mata at pinaningkitin si Benjamin, ngunit nahuli na siya ni Benjamin sa akto. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Lumapit si Benjamin, tinutokso siya ng seryosong ekspresyon. Bahagyang itinulak siya ni Arisa palayo, nagpakawala ng mahinang ungol. Alam mo talaga kung bakit. Wala akong ideya, bakit hindi mo sabihin sa akin? Muling samandal si Benjamin. Kumurap-kurap si Arisa, pakiramdam niya ay medyo nalilito siya sa panunokso ni Benjamin. Hindi regular ang tibok ng puso niya, matindi ang titig ni Benjamin sa kanya, at lumaki ang tensyon sa pakikipagtalik. Ayokong sabihin sa iyo, nakangusong sabi ni Arisa, sinusubukang pigilan ang sariling emosyon. Ayaw mong sabihin sa akin. Sa kasino ang gusto mong sabihin?
Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, ibinaling ang mukha sa kanya. Lumayo ang mga mata ni Arisa, ang nahihiyang ekspresyon nito ay nagpupuyo sa kanya. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa gilid ng bibig ni Benjamin habang sinasadya niyang hininaan ang boses, bamulong malapit sa kanyang tainga, ham. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa na parang nakuryente. Sumunyap siya sa kanya, nakalak ang mga mata gamit ang kanyang malalim, nakakabighaning titig, hindi makaiwas ng tingin. Lumapit si Benjamin at hinalikan siya. Kabanata 1338. Si Arisa, na medyo natulala pa rin sa mga naunang pag-usad ni Benjamin, ay itinulak siya palayo pagkaraan ng ilang sandali, tinatapik ang kanyang likod ng marahan. Namumula ang kanyang mukha, at tumingin sa kusina, sinusubukang iwasan ang tingin ng sinuman na parabang nahuli siyang may ginagawang hindi nararapat. Si Benjamin, na nalilibang sa kanyang nakatagong gawi, ay mahinang tumawa. Anong tinitingin-tingin mo? Namumula, sumagot si Arisa, hindi ka talaga seryoso. Pinulupot ni Benjamin ang braso sa baywang niya at hinayla siya palapit. Ang isang maliit na halik ay hindi masakit, nasa bahay tayo. Nang marinig ang kanyang confident na tono, hindi napigilan ni Arisa na imulat ang kanyang mga mata. May mga bisita tayo, alam mo ba? Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa saya. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Arisa ang sarili na itinaas mula sa lupa. Bahagyang nataranta, likas niyang pinulupot ang kanyang mga binti sa kanyang baywang, kumapit sa kanyang leeg habang si Benjamin ay nakayakap sa kanya. Habang nakaharap ito sa kanya at nakahawak ang braso nito sa kanyang ibaba, nagsimula siyang maglakad patungo sa hagdan. Ikaw, galit na namula si Arisa at hinampes ang balikat niya. Ibaba mo ako ngayon. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang napahiya sa pag-iisip na may nakakakita sa kanila sa gayong matalik na yakap. Pupunta na tayo sa kwarto, ngumisi si Benjamin, na tila walang kakaibang nangyayari. Nanatili ang mata ni Arisa sa kitchen area, sabik na hindi mahuli sa kanilang malabong posisyon. Hinimok niya ito na kumilos ng mas mabilis. Bilisan mo, tumawa ng mahina si Benjamin at sadyang binagalan ang kanyang lakad. Sigurado ka bang gusto mong maging mabilis? Ang kanyang malalim at mapang-akit na boses ay nagpagulo sa isip ni Arisa sa mga iniisip. Nais niyang sampelan na lang siya. Bumangon ka dyan bilis. Nanatili ang matalim na titig ni Benjamin sa kanya, ang masamang kurba ng kanyang mga labi ay hindi kupas. Sa isang matikas na hakbang, nagpatuloy siya sa pag-akyat sa hagdan, na itinulak si Arisa sa bingit ng pagkagalit. Malinaw na sinasadya ng lalaking ito. Namumula ng malalim, sinampal siya ni Arisa ng ilang beses. Walang hiya, nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi siya nagpahuli, medyo nakaramdam ng pagkataranta si Arisa. Wala akong nagawa, si Arisa ay malapit nang mawalan ng pasensya. Ibaba mo ako, at mag-isa akong maglalakad. Nang makitang malapit na si Arisa sa kanyang breaking point, nagpa siya si Benjamin na huwag na siyang kulitin pa. Dinala siya nito sa kwarto, dahan-daang inilagay sa kama. Sige, mag-ayos ka at magpahinga sa kwarto. Yumuko siya para lagyan ng maso yung halik sa pisngi nito bago tumayo, handa nang lumabas. Napakurap-kurap si Arisa na medyo nataranta. Siguradong pinaglalaroan siya ng lalaking ito. Kumuha siya ng unan at inihagis sa kanya, at saktong dama po ito sa paanan ni Benjamin. Bangantong hininga siya, yumuko para kunin iyon. Lalong lumalala ang init ng ulo mo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ganti ni Arisa, habang inaabot siya ni Benjamin. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, tila nalibang. Lumayo ang tingin ni Arisa, natatakot siya na makita niya ang kanyang iniisip. Natagpuan siya ni Benjamin na hindi kapani-pani walang kaibig-ibig at nagkaroon ng nangangati na pagnanais na lumapit. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Gugugugol ako ng ilang oras sa iyo ngayong gabi, mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon. Kung hindi dahil sa nakatakdang pagkikita, mas gusto ni Benjamin na gumugol ng mas maraming oras sa pagyakap sa kanya sa kwarto. Nakakalasing ang babaeng ito. Sa sandaling na-in-love siya sa kanya, ayaw niyang makipaghiwalay dito. Magwala, mapaglarong saway ni Arisa sa kanya. Si Benjamin ay nagtanim, nang halik sa kanyang pisngi at saglit siyang hinikayat. Magpakabait ka, kakain tayo ng hapunan saglit, at pagkatapos ay aakyat ako para buhatin ka pababa. Kung lalabas ka, pumunta ka lang, tigilan mo na ako. Hinayla ni Arisa ang kumot sa kanyang ulo. Tumawa si Benjamin at hinayla ang kumot pababa. Sige, lalabas na ako. Huwag mong itago ang sarili mo. Kung hindi, tatawagan ko ang mga bata para samahan ka. Ungol ni Arisa bilang sagot.
Si Benjamin, sa pag-aakalang pumayag siya, ay inayos ang kanyang damit at lumabas ng silid. Hindi nagtagal, umakyat ang mga bata at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Mami, nandito kami para samahan ka. Nang hindi matigas ang ulo tulad ng kung minsan ay nasa harap niya si Benjamin, ngumiti si Arisa ng magiliw sa mga bata, na inanyayahan silang sumama sa kanya sa kama. Sweethearts, halika dito at hayaan mo akong yakapin ka. Ay, ang mga maliliit na bata ay isa-isang umakyat sa kama, pugad sa paligid niya. Ang ina at ang kanyang 6 na anak ay nasisiyahan sa piling ng isa't isa, at ang kanilang mga puso ay napuno ng kaligayahan. Jessie, anong amoy mo? Amoy malansa ka. Kumunat ang ilong ni Arisa at sinipsip ang damit ng dalaga, may nakitang kakaibang amoy. Kabanata 1339. Pasinghat din tayo. Si Jasper at ang iba pa ay nagsiksikan para sa isang simoy ni Jessie. Ang baho niya, ang dumi ng mga escargot, Mommy. Nakangiting sabi ni Zachary kay Arisa. Ang baho talaga ng mga bagay na yan. Bilasan mo magpalat ka ng damit, baka maduduwal si Mommy. Binigyan ni Jasper ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng banayad na siko. Ibinaba ni Jessie ang kanyang ulo at hinihimas ang sarili. Isang alon ng pagduduwal ang nanag sa kanya, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong ng mahigpit. Naiinis siya sa sarili niya. Ang baho talaga, haha. Tuwang-tuwa si Oliver kaya naputol ang mga mata. Pinagmasdan ni Gavin at Tim ang batang babae na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Biglang hinayla ni Jessie ang sando ni Jasper habang nakasandal para singhot siya. Sinubukan niyang iwasan si Jessie at itulak siya palayo. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako kasing dumi mo. Ang baho mo din. Sumigaw si Jessie, nanlalaki ang mga mata sa galit. Mabilis na ibinaba ni Gavin at ng iba ang kanilang mga ulo upang singhot ang kanilang mga sarili sa sinabi ng kanilang kapatid, tinitingnan kung mayroon silang parehong amoy sa kanila. Pinagmamasdan sila ni Arisa, amused. Bakit hindi kayong lahat naliligo? Pwede na tayong maghapunan kapag tapos na kayo. Dahil hindi pa handa ang hapunan, ito na ang tamang oras para maligo sila. Pagkatapos nilang kumain, malaya silang ituloy ang iba pang aktibidad nang hindi na kailangang maligo muli. Sige na, binigyan ni Jasper si Jessie ng isang siko, at sinunggaban siya nito bilang ganti. Kailangan mo rin mag-shower. Paano kung gagawin natin ang sinabi ni Mommy at mag-shower muna tayo? Kung hindi, mabaho natin siya. Sinabi ni Gavin sa kanyang mga nakababatang kapatid, na tumulong lamang sa mga escargot sa kusina. Tara na, oras na para mag-shower. Nanguna si Jasper at tumalon sa kama. Babalik kami at sasamahan ka namin pagkatapos naming mag-shower, Mommy. Liligo na tayo, Mommy. Alam ni Tim kay Arisa habang nakasunod sa likod ni Zachary. Babalik kami kaagad. Sumunod naman sina Gavin at Oliver, tumakbo pabalik sa kanilang mga kwarto para maligo. Sumulyap si Jasper kay Jessie at napabuntong hininga, maliligaw din ako, sasama ka man o hindi, tamad na surot. Pinipigilan ang ngiti, pinandilatan ni Arisa si Jasper. Itigil ang pagbibigay ng random na palayaw sa kapatid mo. Maliligaw din ako, Mommy. Yumuko si Jessie para bigyan ng halik si Arisa bago padabog na bumaba sa kama. Isipin ang temperatura. Tinawag ni Arisa ang mga tumatakas na bata, hinimok silang mag-ingat. Naiintindihan mo, Mommy, boses ni Jasper ang umalangaw sa kabilang pinto ng kwarto nila. Napangiti si Arisa, kung hindi siya natatakot sa mga epekto ng galit ni Benjamin, gusto niyang sumama sa mga bata at paligan sila. Dapat ay hindi isinara ng mga bata ang pinto ng kanilang kwarto, dahil maririnig ang paminsan-minsang ingay, na nakakaaliw kahit na mula sa kanyang sariling silid. Nasa kanyang pag-aaral si Benjamin nang marinig niya ang mga tawa ng mga bata. Bumangon siya at tinungo ang hagdan. Pagpasok sa kwarto, nakita niya si Arisa na kalahating nakahandusay sa kama, humahadjajak ng nakakuloko, at nagtaas ng mata nung nakilay. Nasaan ang mga bata? Laming-galinga si Benjamin sa silid at wala siyang nakitang bakas ng mga ito. Baka nasa kwarto nila. Hindi ba't sinabi ko sa kanila na sumama sa kanilang ina? Pinapanto ko silang maligo. Kanina pa sila tumulong sa kusina at amoy isda. Sa pagsisimula, napatingin si Arisa sa lalaking kakapasok lang. Anong ginagawa mo dito sa taas? Napatingin si Benjamin sa kanya. Napakaingay nila kaya narinig ko sila, kaya lumapit ako para tingnan. Naabala ka ba sa ingay? Nakangiting tanong ni Arisa sa kanya, wala siyang pakialam sa racket. Nag-aalala ako na baka istorbohin ka nila.
Kinuha niya ang baso niya at nilagyan ng tubig. Dahil malayo sa pag-aaral, hindi siya nakaapekto sa mga gawain ng mga bata. Napangiti si Arisa. Hindi sila. Hindi ako natutulog, gayon paman. Natutuwa ako sa tunog ng kanilang pagtawa. Maaari kang bumalik sa trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Hindi siya makakapag-focus sa trabaho kung tatakbo siya pababa ng hagdan ng ganito. Nilagay ni Benjamin ang baso ng tubig sa bedside table, saka tumalikod para umalis. Titingnan ko sila, pakiusap. Hindi tumutol si Arisa. Hindi masamang bagay na bantayan ng isang may sapat na gulang ang mga bata habang sila ay naliligo. Kabanata 1340. Pumasok si Benjamin sa kwarto ng mga bata at naglakad patungo sa direksyon ng kanilang malalakas na tawa na umalangaw-ngaw mula sa banyo. Bilisan mo ang pagligo mo. Tumigil ka na sa panggugulo. Sa biglaang tunog ng kanyang boses, likas na tinakpan ng mga bata ang kanilang mga ilalim gamit ang dalawang kamay. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Benjamin, na sumulpat sa pintuan. Nang masaksihan niya ang pagkataranta ng mga bata, kumaibat ang gilid ng bibig ni Benjamin. Kailangan mo ba akong tulungan kang maghugas? Mahinahong tanong niya. Ang mga bata ay umiling-iling. Kaya natin mag-isa. Maghugas kayo ng mabuti. Inutusan ni Benjamin ang mga bata bago tumalikod at naglakad palayo. Napakatakot na ibinigay sa akin ng palihim na pag-atake na iyon. Reklamo ni Jessie, nakatingin sa pinto habang nagmamadaling nagbanlo ng bula sa kanyang katawan. Sino ang huling pumasok? Hindi mo ba naisara ang pinto ng banyo? Nilinggan ni Zachary ang kanyang mga kapatid, siya ang unang pumasok. Sumulyap si Gavin sa kanila, saka tumakbo para isara ang pinto ng banyo bago bumalik para ipagpatuloy ang pagligo. Si Jessie iyon, malakas na sabi ni Jasper. Ang maliit na batang babae ay higit pa sa, naliligo sa batya habang ang isa. 5 ang naliligo sa labas. Nang marinig ang kanyang pangalan, mabilis na sumagot si Jessie, sa tingin ko ay ikaw iyon. Pagpasok ko, lumabas ka para kunin ang iyong mga damit. Naiwang tulala si Jasper. Humagalpak ng tawa si Oliver. Maaari akong magpatotoo dyan. Ano ang pinatutunayan mo? Nakita mo ba kung sino iyon? Iritadong tinitigan ni Jasper si Oliver, nang walang salamin, halos bulag si Oliver. Sinampal siya ni Oliver, at bumaligtad si Jasper. Minasahin niya ang kanyang ulo kung saan siya nataman. Ang isang tunay na Ginoo ay gumagamit ng kanyang mga salita, hindi ang kanyang mga kamao. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa gilid ng lobby ni Oliver. Paano kung hindi ako gentleman? Nagdilim ang mukha ni Jasper. Sinungaling. Brute. Ungol niya sa ilalim ng kanyang hininga. Pinagmamasdan sila ni Tim na nagtatalo, ang kanyang mga mata ay lumukat sa saya. Tumigil na nga kayong dalawa, natatawan niyang sabi. Bilasan mo at maglinis ka na. Hinihintay na tayo ni Mommy. Bilasan mo, bilasan mo. Hinimok ni Gavin ang natitira habang banibilasan ang sarili niyang lakad. Kaya mo ba mag-isa, Jessie? Tawag ni Gavin papunta sa paligan. Kaya ko, Gavin. Sabay sabog, pinunasan ni Jessie ang sarili gamit ang tuwalya. Pagkatapos nilang maglinis at magbihis, lumabas sila at nakitang nasa kwarto pa rin nila si Benjamin, na ikinatulala nila saglit. Bakit nandito ka pa, Daddy? May sasabihin ka ba sa amin? Tumingin si Gavin kay Benjamin, medyo naguguluhan. Napatingin sa kanila si Benjamin. Nang mapansin niyang malinis silang lahat, inutusan niya, pumunta ka, gumugol ng ilang oras kay Mommy at bantayan siya. Huwag siyang umalis sa kama at maglakad-lakad. Kung kailangan niyang gumamit ng banyo, tawagan mo lang ako. Tumango ang 6 na bata at tumakbo patungo sa pinto, sumisigaw, got it. Nakangiting sumunod si Benjamin sa likuran nila. Mas mabuting tanungin ko si Arisa kung kailangan niyang gumamit ng restroom. Mommy, tapos na tayong mag-shower. Mabilis tayo diba? Ang mga bata, amoy sabon, ay umakyat sa kama at yamakap sa yakap ni Arisa. Nilapitan sila ni Arisa, malalim na nilalanghap ang matamis at gatas na amoy ng mga bata. Ang bilis mo, pumayag siya. Hehe, tuwang-tuwa ang mga bata. Gustong-gusto nila ang pagyakap sa kanya. Pumasok si Benjamin sa kwarto at pinagmasdan silang 7, nanay at mga anak. Tapos, bangaling siya kay Arisa. Kailangan mo bang gumamit ng banyo? Medyo naaliw, tumugon si Arisa nang nakangiti, I do, actually. Lumapit si Benjamin, yumuko para buhatin siya, at dinala siya sa banyo. Samantala, ang 6 na bata ay nagsayawan sa malaking kama.
Lumabas ang mag-asawa nang makitang nakahandusay ang mga bata. Ang walang pakialam na kilos nila ay nagdulot ng hindi sinasadyang ngiti sa mga labi ni Arisa. Higa ng maayos, kayong mga bastos. Maglaan ng espasyo para sa inyong ina, sabi ni Benjamin. Ang kanyang mukha ay mahigpit habang pinapayuhan ang mga bata. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga bata, na nagbigay ng puwang para kay Arisa. Marahang ibinaba ni Benjamin si Arisa, sa kabamaling sa mga bata. Mag-ingat kayong lahat, huwag kayong mabangga o sisipain si Mommy. Nakuha ko, masunurin namang tumango ang 6 na bata, hindi nangangahas tumutol. Sumulyap si Benjamin sa kanila, saka nagpaalam kay Arisa bago tumalikod para umalis.